Manalig lang kayo at lahat ng inyong nararamdaman ay siguradong gagaling dahil sa aking dasal. Ako si Brother Lauro, isang sugo ng Diyos. At para sa mga nanonood dyan sa inyong mga bahay, maaari nyo na ilagay ang inyong mga tubig sa tapat ng screen. Basta kayo ay manalig at manalig ng buong puso, kayo ay gagaling. At dahil ako ang sugo ng Diyos, manalig lang kayo sa akin, walang karamdaman na hindi gagaling. Ito na ako. Tin, nakabili na akong gamot mo. Taas pa rin ang lagnat mo, ah. Halika. Minom ka paracetamol. Tuloy natin tong paracetamol mo. Kada 4 na oras to. So, minom ka ng maraming tubig, ha? Ba't bumili ka pa ng gamot? Dagdag gastos lang yan. Magagamot naman siya nitong miracle water na dinasalan ni Brother Lauro. Nay, bakit ka ba paniwalang-paniwala dyan sa online himala na yan? Baka mas lalong lumala yung sakit ni Tintin. Kailangan pa rin niya ng gamot. Manalig ka lang. Oh, hindi mo pa nakakita yung malaanghel na mukha ni Brother Lauro. Hindi yan si Tatay Nay, ah. Alam ko naman yun yung dahilan kung bakit humaling ka dyan sa online na yan. Hindi, no. Simula nung nakikinig kasi ako at uma-attend ng mga pagtitipon niya, wala na akong nararamdaman. Anak, uminom ka. Tayo. Yan ang mga kagamot sa'yo. Kalma ka lang, anak, at maniwala para mas lalo maging epektibo ang miracle water ni Brother Lauro. Tin, pag kaya mo na kumain, kainin mo yung mga prutas na dala ko, ha? Para lumakas yung resistensya mo. Anumang sakit nyo ay siguradong gagaling. At nasusulat, mga kapatid, sa iyo, aking Diyos, ako'y tumaing. At ako na may iyong pinagaling. Basta kayo ay magdasal sa akin, siguradong gagaling kayo. Nay, alis na po ako, ah. Tatrabaho lang ulit. Mahaba-haba yung kalye na nakatoka sa aking linisin, eh. Anak, pwede ba akong humiram ng pera? Kasi madidelay yung bayad ni Aling Meli dun sa mga pinalabhan niya. Di ba, Nay? Kakabigay ko lang sa'yo ng pera nung nakaraan. Eloisa? Eloisa? Makakapagbigay ka na ba ng alay para sa kongregasyon? Sa makatuwid, mga kapatid, kung gaano kalaki ang inyong alay, ganun kalaki ang inyong pananampalataya. Nay, huwag mong sabihing nagbibigay ka ng pera dyan sa peking sugo ng Diyos na yan, ha? Iha, hindi peke si Brother Lauro. Kung ano man yung sabihin mo, baka may mangyari masama sa'yo. Kung sino mang lumalaban sa sugo ng Diyos, baka mapahamak. Kasalanan mo to, eh. Kung saan mo dinadala yung nanay ko, ngayon kung ano-ano natututunan. Tara, tumigil ka. Eloisa, aalis na ako, ha? Magkita na lang tayo sa pagtitipon, ha? Pasensya ka na, Flor. Anak, hindi kita tinuruan na mambastos ng mas nakakatanda sa'yo. Hindi ako nababastos, Nay. Ang alam ko, kaya pinayagan kitang manood ng mga online himala na yan, kasi libre. Eh ano
ngayon? May bayad pala? Totoo si Brother Lauro. Eh, hindi ba nga napagaling ng miracle water si Tintin? Nay! Pinainom ko ng gamot si Tintin, kaya gumaling. Hindi dahil siya sa miracle water na yan, ha? Hindi, anak. Marami na siyang napagaling. Simula nung umanib ako sa kanila, bumuti na... Sabi ko naman kasi, di ba, magpatingin na tayo sa doktor. Ikaw ang dahilan nito. Ayaw mo kasi akong pahiramin eh. Di kung ayaw mabigyan ng pera, wag. Dami-dami pang sinasabi. Carla, okay lang ba kayo ng nanay mo? Kakausapin ko yung Aling Flor na yan, tsaka yung Brother Lauro na yan. Mamaya pagtapos ng trabaho natin. Kung ano-ano ba naman tinuturo sa nanay ko? Tara na. Brother Lauro, ito na lahat yung mga nakalap nating alay sa mga miyembro. Pagpapalain ka talaga ng Diyos dahil sa serbisyong nagagawa mo. Ikinalulugod kong paglingkuran ng sumo ng Diyos. Salamat. Brother Lauro! Gusto ko po kayong makausap. Sino tong napakalakas ng loob at magtaas ng boses sa sugo ng Diyos? Ikaw ay nabubulag sa iyong galit at pagkamuhi. Pero huwag ka mag-alala, pinapatawad kita. At ipagdadasal kita para malinis ang iyong mga kasalanan dahil ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Brother, wag ako Di mo ako mapapaniwala dyan sa mga kalukuhan mo. Hoy, ka nagsasalita ng ganyan. Ha? Ako at kami mismo ay napagaling ni Brother. Bahala kayo kung gusto nyo magpauto dito sa lalaking to. Basta ako, gusto ko lang sabihin na hindi na pupunta dito yung nanay ko, ha? At lalo nang di magbibigay yun ng kahit magkano. Pag pinilit nyo yun, papapulis ko kayo. Ha? Tandaan nyo yan, ha? Papapulis ko kayo. Brother Lauro, dapat hindi ka pumapayag na bastusin at mapaya ang sugo ng Diyos na katulad mo. Hayaan mo na, Sister Flor. Hindi pa siya mulat sa katotohanan. Hayaan mo, ipagdadasal ko siya. Biniyayaan ka ng Panginoon ng napakagandang anak. Bakit hindi mo siya dalhin sa ating mga pagtitipon para siya ay maging kaagib natin? Naway magiging malaking tulong siya sa mga paghikayat ng mga bagong miyembro, ano? Lalo na patapang na babae siya. Dala mo sila na inumin, ha? Brother Lauro, pasensya na ho kayo na sumugod yung anak ko sa inyo. Mapusok ho talaga yun. Marami kasing pinagdaanan, tapos hiniwalayan pa ng kanyang nobyo, kaya may bigat sa kanyang puso. Kukuha lang mo ako ng sandwich, ha? Ay, naku, hindi na po kailangan, Sister Eloisa. Marami pa kaming bibisitahin na iba pang mga naliligaw ng landas. Nais ko nang ding pumunta dito para sabihin sa'yo na medyo matagal ka nang hindi pumupunta sa ating mga pagtitipon, ha? Tsaka matagal ka na rin hindi nagbibigay ng iyong alay. Pasensya na po talaga, Brother Lauro, kasi marami akong trabaho, marami nagpapadabang ngayon. Naku, mas importante pa ba ang trabaho kaysa sa iyong pananampalataya? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng Panginoon dahil sa iyong pagpapawalang bisa sa Kanya? Baka naman dahil kay Kara, kaya hindi ka na nagpupunta. Eloisa, ikaw ang nanay. Dapat hindi ka nagpapadaig sa anak mo. Tama si Sister Flor, Sister Eloisa.
Ikaw ang dapat umaalalay sa kanya para sa katotohanan. Pasensya na po. Walang problema, Eloisa. Walang problema. Pagpatawad ang Diyos. Basta ikaw ay bumalik sa katotohanan at isama mo ang iyong anak na naliligaw ng landas. Mauna na kami. Salamat po, brother. O, sa susunod ng pagtitipon, umatin ka na, ha? Ayan, asahan ka namin. Salamat. Sige. Ingat kayo. Salamat. Kuya, para kay nanay. Nagkatampuan kasi kami. Ayusin mo ngayon ni nanay. Ayan. Nay, kain tayo. Pinaglutuan kita ng paborito mo. Hindi ako nagugutom. Nay. Nagtatampo ka pa rin ba? Nagagalit ka pa rin ba sa akin? Iniisip ko lang naman yung kapakanan mo eh. Kain na tayo, Nay. Paborito mo yun, no? Niluto ko yun. Yan. Eto, paborito mo talaga. Ano natin? Nay, bakit, Nay? Tubig nga. Ano nangyari, Nay? Nay, Ano? Nay? Ano masakit, Nay? Nay! Nay! Tumawag ka na ng tulong! Bilisan mo na! Bilis! Nay! 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 May komplikasyon sa puso ang nanay niyo. Merong bara dito. Susubukan natin kung madadaan sa mga gamot. Pero kung hindi, kakailanganin niyang operahan. Gusto ko kayong balaan ngayon pa lang. Medyo malaki ang gagastusin niyo kung sakasakali. Sana, Kara, matagal mo na siyang pina-check up dito. Para hindi na lumala ng ganyan at naagapan. Tigas po kasi ng ulo ni nanay. Ayaw magpa-check up. Naniniwala siyang mapapagaling siya ng online himala ni Brother Lauro. Mapapagaling daw siya ng miracle water. Naku, Nay, delikado po yun. Marami pong kasong ganun. Imbis na pumunta sa doktor at uminom ng gamot, kung ano-ano pa po sinusubukan alternative. Narinig mo yun, Nay? Doktor na mismo nagsabi, tigil mo na yung pa-online himala mo. Mauuna muna ako at marami pa akong pasyente. Sige po. Papagastos pa tuloy kayo. Pasensya na, ha? Masyado ako nagpabuyo dyan kay Flor. Nangyari na yun, Nay. Ang importante, nagising ka. Gagawan ko naman ng paraan yung para sa gamot mo. Para bumaling ka. Anong ginagawa niyo rito? Nandito ako para kausapin ka, Kara. Na tayong dapat pag-usapan na. Dahil sa inyo, nasa ospital yung nanay ko at pwede siyang mapahamak. Bakit kami? Hindi ba ikaw ang may kasalanan nun dahil pinigilan mo siyang manampalataya sa akin? Sira ulo ka ba? Eh kung ano-ano pinapagawa niyo sa nanay ko, imbis na magpa-check up. Sinisingil ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan na nagawa mo. Kaya hayaan mo akong linisin ka. Halika na. Ano ba? Bitawan mo ako! Umalis na kayo! Bitawan mo ako! Hindi lang yan ang aabutin mo. Sige, hawakan niyo ako. Tatawag ako ng polis! Tatawag ako ng polis! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sige na. Sa labas na kayo.
Magbantay kayo doon. Bakit wala pa ang ate mo? Di ba kukuha lang siya ng damit? Oo nga po eh. Kanina ko pa po siya tinatawagan pero nakapatay yung phone. Masama ang kutob ko. Umuwi tayo. Nay. Ay, Nay! Hindi pa po kayo pwede umalis na walang clear. Nay! Ang ginagawa mo. Para sa'yo to, Kara. Hayaan mo akong linisin ka. Nasusulat na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Kaya bilang isang sugo ng Diyos, ang pagpapaubaya sa akin, ang paraan para maligtas ka. Kaya pabayaan mo na akong linisin ka. Tinakaya ka! Wala ko kaman! Hindi ako nagana. Gusto mo bang masunog sa impyerno? Ha, Kara? Gusto mo bang masunog sa impyerno? Walang yakap, babae ka! Pinagtangka po ko kahasain ni Brother Lauro na Asan sila? Andiyan pa ba? wala na lang ata kasi, Nay. Wala na sila. Kasalanan ko to. Pero maghihiganti ako. Magbabayad yung demonyong yan! Tara, tara! Nay, baka sumakit na naman po yung dibdib niyo. Luisa, nabalitaan namin nangyari sa anak mo. Kumusta na siya? Punta sa police station para i-report yung nangyari. Sira ulo talaga ng Lauro na yan. Ganyan din ang ginawa niya sa kapatid ko. Hinihikayat niyang umanib. Tapos yun pala gusto niya lang pagsamantalahan. Ang totoo ay ganyan din ang ginawa niya sa akin. Tapos pinagbantaan niya ako na ipapapatay niya raw ako kapag nagsalita ako. Kaya tumiwalag na ako sa kanila. Hindi na ito dapat natin palagpasin. Sigurin natin siya sa bahay niya. Yung mga kampi ng demonyo! Hoy! Ilabas mo si Lauro! Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak ko! Kakasuhan natin! Kaya na! Kasi ako na siya! Brother Lauro! Ano nangyayari dito? Eloy, saan ang ibig sabihin nito? Gusto ko makita si Lauro! Magbabayad siya sa ginawa niya sa mga anak namin! Gusto mo siya kausapin? Oo! Halika! Halika dito! Huwag niyo pang papasukin yung mga yan! Halika! Halika dito! Ay! Imano ka! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Eloisa, bakit ka nang gugulo dito sa sambahan? At anak mo dapat ang magbayad. Nakita mo ba kung ano ginawa niya sa akin? Dapat lang yan sa'yo! Pasalamat ka, yan lang ang ginawa niya. Kung nandun ako, patay ka na! Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang nanay ko? Ay, Kara! Buti dumating ka! Kinuha yung nanay mo, dinala sa loob! Mga hayop talaga kayo! Paparating na ho ang mga pulis kasi nag-report na! Tumabi kayo! Ano ba? Iwan mo sa akin! Umalis ka na. Eloisa! Huwag mong magsalita ng ganyan ng sugo ng Diyos! Ikaw! Ikaw may kasalanan dito! Magpagkat kayo nanay ko! Oh! Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin! At hindi ko alam kung ano kaya kong gawin sa'yo! Mga walang
magkakwenta kayo lahat. Sisiguraduhin ko mapupunta kayo sa impyerno dahil sa ginawa niyo sa akin, ha? Lapit pa kayo? Ha? Kayo? Ha? Pulis yan! Pulis! Pulis yan! Tama na din sa'yo! Buti nga sa'yo! Pakuha niyo yan! Brother Lauro! Brother Lauro! Hoy! Sinungaling ka! Hindi ka talaga sugo ng Diyos! Sa panahon ngayon, naglipa na talaga ang mga manloloko. Meron na ngang iba na nag-aalok pa ng himala. Isang paalala ang kwento ni Nakara na ang tunay na himala ay galing sa dasal at sa pananampalataya at hindi sa mga taong gusto lang manlamang ng iba. Mga kapuso, ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating kwento. Siya po ang ating mystery wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa napanood niyong kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating mystery wisher? Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo, mga kapuso? Oh, Carla, okay lang ba kayo ng nanay mo? Kakausapin ko yung Aling Flor na yan, tsaka yung Brother Lauro na yan. Mamaya pagtapos ng trabaho natin. Ang ating mystery wisher ngayong hapon ay yung masipag na street sweeper na si Mirna. Malasakit sa kanyang nasasakupan ang naging dahilan kung bakit siya napasok sa hanap buhay na ito. Nakita po nila ako na yung harapan po ng may harapan, winawalis ko po. Kaysa daw po nagwawalis po ako ng walang bayad, kuhanin na lang daw po nila ako ng volunteer sa barangay po namin. Hindi na nga raw biro ang pagiging isang street sweeper dahil bukod sa pagod at init, madalas kalaban dito ang peligrong hatid ng mga sasakyan sa kanilang paligid. Nag-aalala din po ako sa sarili ko. Minsan po kasi nakatalikod ako, biglang may dadaan na sasakyan. Aminado si Mirna na hindi sapat sa pang-araw-araw nilang gastusin ang maliit na kinikita niya sa pagwawalis at ang sahod ng asawa niya bilang isang on-call na truck driver. Kaya naman sumasideline din siya bilang labandera para makadagdag sa kita. Dalawa pa po kasi ang nag-aaral ko. Hindi po sumasapat ang kinikita po ng asawa ko. Kailangan po umextra din po ako ng pagkakakitaan. Wala na nga raw sa bokabularyo ni Mirna ang salitang pagod. Pagkagaling sa paglalabada, dumediretso siya sa pagwawalis ng kalsada. Kasabay ng mga ito ay hindi niya nakakalimutang asikasuhin ang mga anak. Ang lahat daw ng ito ay ginagawa niya para sa pamilya. Kahit po anong trabaho ang pasukin ko, basta para sa kanila po, para sa mga anak ko, gagawin ko po basta marangal. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na masinsinang makakwentuhan si Mirna. Hi, Mirna! Nako, welcome sa Wish Ko Lang! Kamusta? Sige, dito kayo. Para harapin yung lahat ng paghihirap na pinagdaraanan nyo dito sa pagiging street sweeper, saan ho kayo kumukuha ng lakas? Ang inaano ko po yung Panginoon Diyos. Una po sa Panginoon Diyos po ako umaasa, lumalapit kasi siya po ang gabay namin. Ano gusto niyo sabihin sa mga tao tungkol sa pagiging street sweeper niyo? Proud na proud po ako sa trabaho ko na yan. Hindi ko po ikinahiya. Surprise! Meron kami mga surprise para sa inyo. Halika, dito kayo. Para magkaroon pa ng pandagdag sa income ng pamilya, bigay natin ang mga negosyo package na ito. Napakasaya ko po. Hindi ko po akalain na ganito po ang makikita ko sa biyayang binigay po ninyo sa amin. Kasi naman ang sipag nyo, Nay, no, ha? Meron din tayong mga personal na regalo para sa kanilang pamilya.
to. Alam ko, kailangan na kailangan nyo nito. Tanan! Sa wakas, meron na ho kayo. Ayan ho, kunin nyo ho. Ayan. Wala po ako sa Diba? At syempre, ang tulong pinansyal mula sa ating programa. Natutuwa po ako na na mayroon pong taong po sa akin, tumulong po. Kagaya po ninyo, ma'am. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para po sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At sa mga gustong matupad ang kanilang mga hiling, ipadala lamang po ang inyong wish at kwento sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.